Good morning mga lods. So rides tayo. So pupunta tayo ngayon ng Antipolo. Lang, ano lang tayo, bibisita lang tayo ulit. Kumbaga gusto ko kasi malaman kung ano ba nangyari sa akin regarding sa mga pag-ahon. Kasi yung last time na ride namin, puro ahon yun eh. Though hindi ako nahirapan sa ahon masyado doon. Sakto lang naman, saktong mahirap. Ngayon, tingnan natin kung ma-apply ko yung ginawa ko din sa Boso-Boso, yung sa pag-akit namin sa Antipolo ngayon. Alright. Yun, so ito siya. Sarap mag-bike shop sa Riyan na. Nakasarado pa. So maghintay tayo na magbukas to. Nanawas na naman eh. Wait a minute. Will you please repeat it? Yun, so yun nga ng mga lods. Akat tayo ng Antipolo ulit. Subukan natin kung may a-apply natin yung ginawa rin last time sa ahon na ginawa natin papuntang Boso-Boso. Kung matandaan nyo sa mga previous na videos ko, yung unang akyat pa lang ng Antipolo talaga minsan struggle din talaga eh. So tingnan natin kung may pagbabago ba kapag ka in-apply natin yung ginawa sa Boso-Boso. So yun mga lods, kwentuhan lang tayo papunta ng Antipolo. So yung nakaraan, no, kwento ko lang sa inyo, grabe yung experience namin dun sa Boso-Boso ni Sir Dennis. Shoutout ulit kay Sir Nani, kay Master. As in yung papunta namin sa may Masinag, umalis kami ng mga alas 5 eh. Ang bilis lang namin kinuha yung yung Masinag mula Tondo. Kakahabol namin kay Sir Nani, which is good thing naman yung para sa akin. Pero hindi kami masyadong inaraw. Yun, patapos nga mga lods, iba experience talaga namin nun. Yung mindset ko, nakatutok lang talaga sa nakahanda lang sa Boso-Boso. So even though na hindi ko pa siya napupuntahan personally, kahit pa paano alam ko yung way. Kasi pinapanood ko yung mga vlog ni Sir Ian, at isa yung Boso-Boso mga nadadaanan niya. Yun, kaya kahit pa paano alam ko yung mangyayari. Pero after that, wala na akong idea. Kaya mga pinuntahan namin Sir Nani, parang gulat din ako doon. Pero okay yun. Dahil yung mga bagay o yung mga lugar na yun, yun yung mga gusto kong puntahan matagal na. Hindi ko lang alam kung paano puntahan. Buti alam na Sir Nani. Pa-surprise nga yun eh. Kaya hindi rin ako masyadong nag-all out sa ahon. Doon sa Patag. Kasi hindi ko alam kung saan kami pupunta.
Kaya kailangan ko mag-conserve ng energy. Ayoko malaspag. Kaya tipid-tipid talaga ako ng araw na yun. Pero ang kagandahan nun, mas natutunan kong gamitin yung aking shifter. Mas nalaman ko kung paano siya gamitin. So yun ang alamin natin ngayon kung may a-apply ko. Pero yun pa rin, habang pa rin yung sir namin. Kasi before kami nag-ride nung araw na yun, talagang chineck up niya yung bike namin Sir Dennis, as in. Kaya kaya laking tulong din nun. Kasi pagdating sa mga shifting, sa tamang takbo ng talagang tune up talaga. So nakatulong din yun. So mga lods, ito na tayo. Bakit tayo ng Antipolo Church? Sobrang aga pala natin. Bala ko sana stop over tayo sa isang yung parang view deck doon na matagal na gusto puntahan. Kaso siya kalagitnaan ng ahon. Kaya nangyayari, hindi ko siya hinihintuan madalas. Kasi iniisip ko sayang yung ahon sayang yung buwelo. Pero gusto ko siyang hintuan ngayon. Kasi medyo curious ako kung ano yung ng view. Kaso parang wala rin tayo makikita, sobrang pa, medyo madilim pa, napaaga tayo masyado. Mabagal pa pacing natin na ito tingnan natin. Pag medyo maliwanag doon, hihinto tayo. Pag hindi, diretsong gold ulit tayo. Yun, so mga lods, lumiresyo na lang tayo. Gusto ko ba kasi nga madaling pa rin, wala kang makikita. Ngayon bilang lumiwanag na.
tuloy-tuloy na ahon lang. Mamaya sasabihin sa inyo kung ano yung mga napansin ko sa pag-akyat kong to. Alright, so yun na nga. Ayun na, nasa Maripol tayo mga lods. Dire-diretso lang. Yun no. So pauwi na tayo mga lods. Bali sumagit lang ako sa simbahan, tapos doon na pauwi na tayo. So honest review lang tayo mga lods no? After nung boso-boso, dahil nga San Caterva yung inahon namin dun, may mga ahon dun na hindi ko akalain na gagawin na pala namin ganong klase ng ahon dun. Kumbaga hindi ako mentally prepared, pero nakakagulat dun, nagawa ko siya mga lods. Nagawa ko siya. Hindi ko akala ko hindi ko kaya, pero nagawa ko eh. At yun yung nakakatuwa dun. Lalo na kung ano, kung napasama ko sa vlog yung sikong malala, as in sabi ko sa vlog, doon sa ano, kung hindi sumenyas yung apat na siklista sa harapan ko at sumigaw na ayan na, tapos nagmabilis sila, buti lang ginaya ko sila. At kung hindi ko ginawa yun, malamang baka tulak ako. Magtutulak talaga ako sa part na yun. So siguro pag bumalik ako ulit doon, medyo magagamay ko na. Kasi kada isang vlog, binabalik-balikan ko yung video para matandaan ko rin yung lugar, makabisado ko din. So yun nga mga lods, napansin ko lang dahil sa ginawa namin pag-ahon na yun, kumbaga yung paggamit ko ng shifter mas napa-enhance ko pa. Kasi mas nagets ko kung kailan maglilipat, kailangan magdadagdag, kailangan magbabawas. So nakatulong talaga siya.
lang tayo, wait lang. May gusto lang akong puntahan muna bago umuwi. Patumbuhin ko lang itong EDSA, papunta muna Metro. Dami kong side trip ngayon ah. Ayun, so SM North dito sa gilid ko. Yun, so side trip muna tayo dito mga lods. So nandito ako sa Mindanao Avenue. So kapag Mindanao Avenue, saan na kayo sabihin niyan? Pupunta ako sa Rock of Mancha sa Ian House. So punta kayo dito mga lods. Marami kayong items na makikita. Supportahan natin si sir. So number 44 Mindanao Avenue. Katapat na katapat lang siya ng Starbucks mga lods. So tutubuhin mo lang to. Diretso lang. Ayun na. Yun yung dating pinatayuan ng ano, ng Monterey. Yung pwesto ni Sir Ian dito. So pakilang beses ko nang punta rito kay Sir Ian, kaso talaga kami nag-aabot eh. Pero okay lang. Alam ko balang araw nakikita rin tayo sa Rian. Bigla ko lang naisip na mag side trip din dito. Sabi ko sayang eh, nadadaanan ko naman pala. Kaya dinaretso ko na dito. At ano na eh, 8:51, so magbubukas na rin yung shop nila. Pag sarado pa, hindi maghintay lang tayo. Maaga pa naman. Maya maya lang magbubukas na yan. So habang nag-aantay tayo, pahinga muna tayo dito. Right. Ito seryoso na. Uuwi na talaga ako. So ayun, yung sarap mag bike shop sa Ian. So hindi kami nakita ulit. Wala pa rin si sir. Pero bala ko sana bumili ng ano, Bawal Masiro na t-shirt niya. Bagong labas yun eh. So sabi ni Ma'am Des, wala pa raw sa shop. So malamang nasa Shopee lang yun. Kaya baka sa Shopee na lang tayo mag-order. Pero may binili akong t-shirt ulit bago. Tama lang yun. Sabi ni
pagbalik ko. Meron daw siyang ayudang sticker sa akin. So paano mga lods, nakaka 63 km na ako. Pauwi na ako. So dito ka tapusin tong vlog na to. So kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe ka na para masubaybayan mo yung mga upcoming rides na gagawin ko. Ito syempre paki-like, share and comment na rin kayo para yung pag-usapan naman tayo. Comment nyo na rin dyan kung ano yung pwede nyo mai-recommend sa akin na kung pwede puntahan para sa mga ano rin, mga first timer. Marami akong gusto puntahan talaga mga lods. Hopefully balang araw ko nga, sabi ko yung Baguio, kasi sa mga pangarap kong magawa, Manila to Baguio, kahit na multi-day na ride, okay lang yun sa akin. Basta mapunta ako sa gamit ang bike. So paano mga lods, until next ride, maraming salamat sa panonood at suporta. Paalam.